Sa gitna po ng lumalalim na tensyon sa pagitan po ng China at Taiwan, isang veteranong mamamahayag at kilalang political commentator ang nagpaliwanag kung sino lamang ang may wastong mandato na magsalita para sa bansa sa mga sensitibong usaping pang-internasyonal at bakit hindi ito dapat ginagawa ng pamunuan ng kasundaluhan. Ang buong detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Pagdating sa mga usapin ng ugnayan ng ibang bansa, ang nagsasalita riyan for and in behalf of the Philippines ay yung Department of Foreign Affairs, hindi Department of National Defense, lalong hindi ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang nilinaw ng batikang mamamahayag na si Jay Sonsa hinggil sa mga opisyal ng pamahalaan na nagbibigay ng saloobin sa mga isyong may kinalaman sa foreign relations. Nag-ugat ang isyu matapos maglabas ng pahayag si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na may inihahandang hakbang ang kasundaluhan sakaling umatake ang China sa Taiwan. Dinipensahan naman ito na Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa kanya, ito raw ay bahagi lamang ng paghahanda ng Pilipinas sa posibleng repatriation o pagpapauwi ng mga Pilipinong manggagawa mula sa Taiwan kung sakaling lumala ang sitwasyon. Ngunit para kay Sonsa, hindi ito ang tamang hakbang ng militar. Ayon sa kanya, tanging Department of Foreign Affairs o ang isang ambasador lamang ang may mandato na magsalita hinggil sa mga isyong may kinalaman sa ibang bansa. Ngayon, kung may problema sila riyan, internally, hindi tayo dapat nangingialam. Kasi problema ng China yan eh. Kahit na magparunggit ka o magparinig ka, hindi mo dapat ginagawa yon because walang sa hulog yun eh. Lalo pa, hindi naman ikaw ang Secretary of Foreign Affairs or Ambassador of the Philippines to China. Paliwanag pa ni Sonsa, maliban na lamang kung hihingi ng tulong ang DFA sa AFP, ay hindi nararapat para sa AFP na maglabas ng ganitong klaseng pahayag. Anya, maaari itong ituring na unbecoming of an official. To speak in the first place, was Bronner authorized by Ferdinand Marcos, the President of the Philippines, to speak on that subject? Because if he was not authorized, then he has no business talking that way. Otherwise, it can be considered as a warmongering, no? Parang nagaganyak na nga o naghahanap ng sakit ng ulo, makikipagyera ka, no? Matagal nang kinikilala ng Pilipinas ang tinatawag na One China Policy, isang opisyal na posisyong diplomatiko na inilatag pa noong dekada 70. Ipinagtibay ito sa pamamagitan ng isang joint communique na nilagdaan ng mga pinuno ng Pilipinas at ng People's Republic of China. Isang hakbang na naging pundasyon ng formal na ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa at simbolo ng pagtalikod ng Pilipinas sa pagkilala sa Taiwan bilang hiwalay na estado. Sa gitna ng umiigting na tensyon at banta ng posibleng pananakop ng China sa Taiwan, agad namang kumilos ang Department of Migrant Workers upang tiyakin ang seguridad ng libu-libong Pilipinong manggagawa roon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, mahigpit na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang ahensya at kasalukuyan ng bumubuo ng komprehensibong contingency measures. Mga hakbang na layong tiyakin ang mabilis na pagresponde, ligtas na repatriation at proteksyon ng mga Pilipinong maaaring maipit sa sigalot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.